Kamusta? Mga minamahal kong kapatid, naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay mapasa inyo ngayon at sa buong inyong pamilya. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at nais kong simulan ang video na ito sa pagsasabi ng isang bagay sa iyo. Alam mo ba ang sandaling ito na pinagdadaanan mo? Na parang dumarating ang mga problema mula sa lahat ng panig. Parang binobomba ka ng masasamang balita, di ba? Alam ko na ang buong mundo ay dumadaan sa isang mahirap na panahon. Alam natin na ito ay mga daing ng kalikasan. Ito ang mga sakit ng panganganak na mismo si Jesus ang nagpahayag na nagsabing kapag napansin natin na lalala pa ang mga bagay, ibig sabihin malapit na ang katapusan ng panahon at lahat ng bagay kung saan babalik si Jesus upang maghari sa mundo. Hindi ko alam kung alam mo, pero si Jesus ay babalik dito sa lupa hindi na bilang nagdurusang alipin kundi bilang matagumpay at nakasakay sa puting kabayo. Nakasulat sa kanyang hita ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at itatatag niya ang pamumunong tatagal ng 1,000 taon. Mga kapatid, ito ay panahon ng katarungan at kaayusan. Hindi magwawagi ang kasamaan sa panahon ng kanyang pamumuno at pagkatapos tuluyang matatalo ang kaaway, ang Antikristo, si Satanas, at ang kanyang mga demonyo. At pagkatapos, darating ang bagong langit at bagong lupa. Magiging isang kamanghamanghang panahon ito, wala nang iyakan, wala nang sakit, kamatayan, wala na ang lahat ng iyon. Mga kapatid, dapat tayong umasa dahil sinabi ni Jesus, kapag lumalala ang mga bagay, tumingin kayo sa langit dahil malapit na ang inyong kaligtasan. Gusto kong sumama kay Jesus. Amen? Gusto mo rin bang ma-rapture at makasama ang Panginoon? Mga kapatid, ito'y magiging kamanghamanghang panahon. Kaya, gusto kong ibahagi sa iyo ngayon ang isang mensahe na nagsasabing, sa loob ng ilang panahon, kailangan mo pa ring dumaan sa mga pagsubok dito sa mundong ito. Sinasabi ng Biblia na sa pamamagitan ng maraming pagsubok tayo ay naliligtas, hindi na nakakamtan natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagdurusa. Hindi ganoon, kundi dahil tayo ay iniligtas ni Jesus, ngayon humaharap tayo sa maraming laban. Dahil tayo ay sumasalungat sa takbo ng mundong ito. Tama ba? Ang mundo ay puno ng kasamaan at kasalanan, ngunit tayo na naglilingkod kay Jesus ay nasa kabaligtarang direksyon. Hindi tayo tagalupa kundi mula sa makalangit na kaharian. At naniniwala akong babalik din ang lahat sa dati. Maiintindihan natin ang mga pinagdadaanan at paghihirap ngayon. Naniniwala akong ang Panginoon ang magbibigay liwanag sa lahat. Amen? Habang hinihintay natin iyon, gusto kong maintindihan mong may kaaway ka rito sa lupa. Si Satanas, ang tagapagparatang natin. Iyan ang sinasabi sa aklat ng pahayag at may bahagi rin sa lumang tipan na alam kong pamilyar ka nang lumapit ang dyablo sa Diyos at nagsalita tungkol kay Job. Sinabi niya, Diyos, sobra mo nang pinagpapala ang taong ito. Iyan ang dahilan kung bakit tapat ang taong ito sa iyo. Subukan mong alisin ang ari-arian, kalusugan at pamilya niya. Tingnan natin kung sasambahin ka pa rin niya ng buong puso. Mga kapatid, nangyari ang gusto ni Satanas. Biglang sinabi ng Biblia na sa loob lamang ng isang araw, sinalakay ng mga kaaway ang lupain ni Job na isang napakayamang tao at namatay ang 1,000 baka, 500 asno, 7,000 tupa, 3,000 kamelyo at maraming mga alipin. At kung hindi pa sapat iyon, namatay pa ang 10 anak ni Job sa araw ding iyon. Mga kapatid, hindi natin maisip ang pinagdaanan niya. Naniniwala akong hindi ganap nakakabawi ang tao matapos ang malaking trahedya. Pero si Job ay isang taong may pananampalataya at sinasabi sa Biblia na hindi siya nagkasala at sa alinman sa kanyang mga salita ay hindi siya namusong laban sa Diyos. Hindi siya nagrebelde, kabaligtaran pa nga. Nilapitan siya ng asawa at sinabi, Job, matuwid ka pa rin kahit ganito? Isumpa mo na lang ang Diyos at tapusin mo na ang buhay mo. Sinabi niya sa asawa, babae, nababaliw ka na. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ibinigay sa akin ng Diyos, siya rin ang kumuha. Hubad akong dumating sa mundong ito. Hubad din akong babalik sa Kanya. Wala akong madadala mula sa mundong ito. Mga kapatid, tingnan ninyo. Ang taong ito ay halimbawa para sa lahat. Pero ngayon, naramdaman ko, bakit ko nga ba pinag-uusapan si Job? Naramdaman ko sa puso ko na marami sa inyo ang dumadaan sa napakahirap at mabigat na araw. Kahit di mo pinagdadaanan ito, gusto kong ibahagi sa iyo ang isang espiritual na sikreto na hinding-hindi mo malilimutan.
Gusto ko talagang ibahagi mo ang panalangin ito dahil libo-libong tao ang kailangang makarinig ng mensaheng ito, mga kapatid. Tingnan mo, araw-araw nandito ako sa panalangin tuwing umaga at ginagawa ko rin ang panalangin tuwing gabi. At ito ay mga natatangi at espesyal na sandali na tumatatak sa buhay ko. At naniniwala akong ganoon din sa iyo. Pero ang video ngayon ay napakalakas at espesyal. Ayos ba? Ikukwento ko dito ang espiritual na sikreto na kailangan mong ingatan sa buhay mo para mapagtagumpayan mo ang mga mahihirap na araw na pinagdadaanan mo. Magtatagumpay ka ng taas noo. Bibigyan ka ng Diyos ng tagumpay. Sigurado ako dyan. Ikukwento ko rin dito ang nangyari kay Job. Ayon sa Biblia, matapos siyang mawalan ng halos lahat sa isang araw, lumipas pa ang ilang araw bago nawala pati ang kanyang kalusugan. Talagang nanghina siya. Kinakamot niya ang mga sugat gamit ang piraso ng bubong. Sobra ang dinanas ng taong iyon. At hindi pa sapat yon, paulit-ulit pang sinasabi ng mga kaibigan niya, Job, siguradong nagkasala ka, sumuway ka sa Diyos. Wala tayong kilalang nagdusa ng matindi. Pero si Job, mga kapatid, hindi niya nawala ang pananampalataya niya at sinabi niya, dati naririnig ko lang ang tungkol sa Diyos, pero ngayon nakikita ko na siya at alam kong balang araw ang aking manunubos ay tatayo sa ibabaw ng lupa. Nakikita niya si Jesus doon, mga kapatid. Ipinahayag ng Diyos ang sarili sa kanya sa gitna ng pagdurusa. Sabi sa Biblia, ibinalik ng Diyos ng doble ang lahat ng nawala kay Job. Kaya sinasabi ko sa iyo, wala kang mawawala at ibabalik ng Diyos ang lahat. Maniwala ka lang. Amen? Simulan na natin. Bago ang lahat, paki-subscribe sa aking channel. I-activate mo ang notification bell. Tingnan mo lang sa ibaba ng video, may lalabas na bell. I-click mo yon at pagkatapos ay piliin mo ang opsyon na lahat. Gusto ko matanggap mo sa cellphone mo ang mga susunod kong video. Ayos ba? Sige, tara na. Mga kapatid, gaya ng sinasabi ko sa inyo, alam nyo yung araw na parang gumuho ang mundo. Magigising ka na may masamang balita, pagdating mo sa trabaho may isa na namang dagok, may isa na namang masamang nangyayari, at bago matapos ang araw, may isa na namang problema na lilitaw. Minsan sa'yo, sa asawa mo, sa mga anak mo, o kaya naman sa kamag-anak o kaibigan. Sa madaling salita, mga kapatid, walang katapusang pagsubok. Tapos, anong nangyayari? Pakiramdam mo naliligaw ka, nawawalan ka talaga ng gana. Parang dumating ang bagyo na sobrang lakas na ang tanging magagawa mo lang ay yumuko at tiisin ang bagyong yon. Mga kapatid, kaya napakahalaga nito. Dahil ang masamang araw, ang araw na mahirap ay araw na hindi ka pwedeng magdesisyon. Kailangan mong manindigan. Amen? May mga araw na nauubos lakas mo. Ang kaaway, patagong tumitira. Alam mo yon? Gaya ng kay Job, di ba? Gusto niyang mabigo si Job na magduda siya, na lapastanganin niya ang Diyos. Mga kapatid, kaya sa araw na yon, sa araw ng pagsubok, hindi mo kailangang magdesisyon, basta't manindigan ka lang. Amen? Alam ko na parang gusto mong magmura, gusto mong tumakbo palayo, gusto mong magrebelde. Gusto kong ibahagi sa iyo ang sinabi ni Apostol Pablo na magpapaliwanag ng isang bagay na magpapabago sa buhay mo. Ikaw na dumadaan sa napakahirap na panahon at maraming pagsubok, hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo. Sa Efeso Kabanata 6, sinabi ni Apostol Pablo na may espiritual na labanan at nang isulat niya ito, nakakulong siya sa Roma. Nakakulong siya sa lugar na binabantayan ng mga sundalong Romano. Ginamit niya ang baluti ng Romano bilang larawan para ipakitang dapat din tayong magsuot ng baluti ng Diyos. Babasahin ko sa iyo ang Efeso Kabanata 6, talata 10 hanggang 13. Pakinggan mo ang mga detalye. Sabi niya, mga kapatid, palakasin ninyo ang sarili sa Panginoon at isuot ang buong baluti ng Diyos para manatiling matatag laban sa estratehiya ng dyablo. Hindi tayo nakikipaglaban sa mga kaaway na laman at dugo, kundi laban sa masasamang pinuno, kapangyarihan ng di nakikitang mundo, puwersa ng madilim na mundo at masasamang espiritu sa kalangitan. Kaya isuot ang buong baluti ng Diyos para makalaban sa araw ng kasamaan at manatiling matatag pagkatapos ng lahat. Amen. Mga kapatid, napansin ba ninyo na sa simula ng talatang ito, sinabi ni Apostol Pablo, magpalakas kayo sa Panginoon. Mamaya ko ipapaliwanag ito dahil ito ang sikreto ng mensahe ngayon. Pero dito, sa dulo ng mensahe niya,
Sinabi ng Apostol Pablo na isuot natin ang baluti ng Diyos para tayo ay makalaban sa araw ng kasamaan. Mahalagang pag-usapan ito para maintindihan mo kung kailan ka inaatake espiritual. Mga kapatid, ang araw ng kasamaan na ito ay hindi basta-bastang araw. Hindi ito kahit anong ordinaryong pagsubok na pinagdadaanan mo. Tulad ng sinabi ko sa simula, nung pinag-usapan natin si Job, ito yung biglaang atake. Alam mo yon? Ito ang atake ng kaaway para tuluyang pabagsakin ka. Ngayon, sabay-sabay ibinabato ng dyablo lahat ng meron siya laban sa iyo. Problema sa pamilya, sa kalusugan, sa iyong pinansyal na buhay, o kaya naman ay niloko ka ng isang tao, ng mga kaibigan mo. Mga kapatid, pwede kong banggitin ang maraming trahedya o masasamang bagay na pwedeng mangyari sa atin. Ang sikreto para makayanan ang masamang araw ay ang payo ni Apostol Pablo. Palakasin ninyo ang sarili sa Panginoon at sa kanyang kapangyarihan. Kapatid, alam mo ba ibig niyang sabihin? Ikaw daw ang dapat magsimula, dapat manggaling sa iyo ang inisyatiba. Dahil minsan pinalalakas ka ng Diyos, pero may pagkakataong hinihintay niya ang iyong pagkilos. Pag-isipan mo ang halimbawa ko ngayon. Parang saksakan sa pader ito. Isipin mo kasama ko, nandoon lang ang kuryente. Tama? Nakaabang yan, 24 na oras sa isang araw. Pero kung hindi mo kukunin ang cellphone mo at isasaksak sa saksakan, hindi ito magcha-charge. Ganun lang kasimple. Gaya nito, laging naroon ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin mga kapatid. Pero tayo ang dapat kumonekta sa Kanya. Amen? Naniniwala akong nagsimula ng mangusap ang Espiritu Santo sa puso mo. Kaya sa mahirap mong araw, hinihintay ng Diyos na ikaw ang kumilos para lumakas sa Kanya. Amen? Luwalhati sa Diyos. Manatili ka dito. Ipapaliwanag ko mamaya kung paano palakasin ang sarili mo sa Panginoon. Pero bago iyon, gusto kong magbigay ng isang perpektong halimbawa ng isang tao na pinalakas ang sarili niya sa Diyos. At iyon ay si Haring David. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang bagay na nangyari sa loob lamang ng isang araw sa buhay ni David. Naalala mo ba yung masamang araw na sinabi ni Apostol Pablo? Si David, mga kapatid, dumaan sa matinding pagsubok at inatake siya ng dyablo. Akala ng kaaway ay natalo na siya, pero binago ng Diyos ang lahat. Ipaliwanag ko kung paano nangyari iyon. Ayon sa unang Samuel 30 sa Biblia, si David ay kasama ang kanyang mga kaibigan at sundalo sa lupain ng mga Filisteo. At nung sila ay bumalik, dumating sila sa lungsod na tinitirhan nila, na tinatawag na Ziklag. Gusto kong makita ninyo ngayon kung ano ang nangyari. Nakakabilib talaga mga kapatid. Babasahin ko ito. Unang Samuel, Kabanata 30, talata 38. Ganito ang sinasabi. Nang dumating si David at ang kanyang mga sundalo sa Ziklag, nakita nilang lubos na nasunog ang lungsod at nakita nilang ang kanilang mga asawa at mga anak ay dinalang bihag. Umiyak ng malakas sina David at ang kanyang mga tauhan hanggang sa maubos ang kanilang lakas. Ang dalawang asawa ni David ay kabilang sa mga dinala. At si David ay labis na nabagabag dahil pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na batuhin siya. Lahat sila ay labis na nagdalamhati dahil sa kanilang mga anak na lalaki at babae. Ngunit pinalakas ni David ang kanyang loob sa Panginoon, ang kanyang Diyos. Amen. Luwalhati sa Diyos mga kapatid. Tingnan ninyo mga kapatid, malinaw ang teksto. Mag-isa si David, nasa pinakamababang bahagi ng kanyang buhay. Wala na siyang lakas para umiyak dahil ninakaw ng kaaway ang lahat. Ang mga babae, ang mga ari-arian. Mga kapatid, walang suporta si David kahit sa sarili niyang hukbo dahil binabantaan siyang patayin. Kaya masamang araw iyon kung saan sinubukan ng dyablo si David. Alam mo ang nakaka-interes? Walang anghel na dumating para ipagtanggol siya. Hindi sinabi ng Biblia na kinausap siya ng Diyos mula sa langit o may instant na himala. Wala sa mga iyon ang nangyari. Ngunit ayon sa Biblia, pinalakas ni David ang sarili niya sa Panginoon. Napakaganda nito mga kapatid. Nagdesisyon si David na nagbago ng kasaysayan. Sa gitna ng pagdurusa at banta ng kamatayan, pinili niyang kumonekta sa pinagmumulan ng kapangyarihan. Kaluwalhatian sa Diyos. At marahil ay nagtatanong ka dyan, Pastor, paano niya nagawa iyon? Paano ako lalakas kung wala na akong nararamdaman, kung ubos na ang aking lakas? Mga kapatid, naniniwala akong ginawa ni David ang tulad ng ibang bayani ng pananampalataya. Tumigil siya sa pagtingin sa mga pangyayari. Tumigil siya sa pagtutok sa lungsod na sinunog at winasak. Tumigil siya sa pag-iisip tungkol sa pagkawala ng kanyang pamilya.
ng pamilya, ng kanyang mga kasama, ng mga tao roon. Tumigil siya sa pag-iisip na maaari siyang mamatay sa mismong sandaling iyon. At sa tingin ko, naalala niya ang mga pangako ng Panginoon. Mga kapatid, iniisip ko na parang dumaan ang lahat ng alaala sa kanyang isipan. Maaaring naalala niya ang araw na binuhusan siya ng langis ni Propetang Samuel at sinabi na siya ang magiging hari ng Israel. Naalala niya siguro kung paano siya iniligtas ng Diyos mula sa leon at oso noong pastol pa siya ng tupa. Mga kapatid, siguro naalala ni David ang araw na tinalo niya si Goliath gamit ang maliit na bato. Siguradong nagdala iyon ng pag-asa. Amen? Sinasabi ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes na dapat nating alalahanin ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi ng Biblia sa Hebreo Kabanata 11, ang mga bayani ng pananampalataya ay lumalakas mula sa kanilang kahinaan. Mga kapatid, ito ang dapat nating gawin. Dapat nating maunawaan na may lakas at sobrenatural na pananampalataya tayo sa loob natin. Minsan, sobra tayong nakapokus sa problema, kaya akala natin mas malaki pa ito kaysa sa Diyos. Pero hindi naman totoo. Gets mo? Kaya natin palakasin ang sarili sa Panginoon, gumawa ng hakbang ng pananampalataya at tumawag sa Kanya kahit sa gitna ng sakit at pagdurusa. Naniniwala ako na sa oras na yon, doon gagawa ng himala ang Panginoon sa buhay natin. Alam mo ba kung ano ang nangyari matapos palakasin ni David ang sarili niya sa Panginoon? Sabi sa Biblia, una niyang hinanap ang gabay ng Diyos. Sa talata 8, na di ko na binasa para di humaba, sinabi na humingi si David ng kasuotang pangsaserdote. Noong oras na yon, sumangguni siya sa Diyos at sumagot ang Panginoon sa kanya ng ganito, David, maaari mong habulin ang iyong mga kaaway dahil maaabutan mo sila at mapapalaya mo ang lahat ng tao. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang magandang balita? Umalis si David para habulin ang mga kaaway niya kahit hindi niya alam kung nasaan sila. Matagal na rin mula nang tumakas sila kasama ang mga babae at ari-arian at biglang nawala. Ngunit nagbigay ang Diyos ng solusyon. Nakakita sila ng Ehipsyong alipin ng mga Amalekita na nagnakaw kay David. Dahil may sakit, iniwan siya ng grupo. Nilapitan siya ni David at sinabing, kung gusto mo, hindi ka namin papatayin. Pero gusto kong sabihin mo sa akin kung saan pumunta ang mga taong nagpaalipin sa iyo. At itinuro niya ang direksyon. Mga kapatid, dumating doon si David. Tinalo niya ang kanyang mga kaaway. Nakuha niya lahat ng nawala at nabawi niya ang lahat. Walang namatay, walang sinisi. Malaking tagumpay ang ibinigay ng Diyos, mga kapatid. Tingnan ninyo ang ginagawa niya. Gusto ko ring ipropesya sa iyo. Walang mawawala sa pangalan ni Jesus. Maniwala ka at angkinin mo. Naniniwala akong ibibigay ng Panginoon ang tagumpay sa iyo. Alleluia! Naniniwala ako sa Diyos na kayang baguhin ang medikal na diagnosis at magbukas ng daan kahit imposible. Mga kapatid, nakikita natin ito sa buong Biblia at gusto kong ipagdasal ka maya-maya tungkol mismo dito. Alam mo, dagdag pa sa lahat ng sinabi ko, sa Roma Kabanata 4, binanggit ni Apostol Pablo ang isang lalaking si Abraham. Si Abraham ang naging ama ng ating pananampalataya. Siya ang patriarka ng bayan ng Israel. At sinasabi sa Biblia na nangako ang Diyos sa kanya ng isang anak. Naalala mo, isang anak na tinawag na Isaac. Pero may problema. Tumatanda na si Abraham at baog na siya dahil sa edad, di ba? 100 taon na siya. At ang asawa niya, si Sarah. Lampas na siya sa edad ng panganganak. Kaya kung tao ang pagbabasehan, imposible na talaga. Pero sa Roma, Kabanata 4, talata 19 hanggang 21, sinasabi ng Biblia na si Abraham, hindi niya inintindi ang kanyang katawan na matanda na, pagod na, at hindi na kayang magkaanak. Hindi niya tiningnan ang kalagayang iyon at patuloy lang siyang pinalalakas ng Diyos, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Amen? Tingnan mo, napaka-interesante. Muli, sinasabi ng Biblia na si Abraham ay pinalalakas habang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. At sa katunayan, tinatapos ng Biblia sa pagsasabing sigurado siya na makapangyarihan ang Diyos na tuparin ang lahat ng kanyang ipinangako. Mga kapatid, para mapalakas tayo sa Diyos, simulan nating luwalhatiin siya at sabihin, kaluwalhatian sa Diyos, Alleluia. Naniniwala akong hindi ako pababayaan ng Panginoon at ibibigay niya ang tagumpay sa akin. Iyan ang dapat mong ipanalangin. Hindi lang basta umawit ng papuri. Ikaw ang magsalita laban sa bundok at hadlang na iyan. Maaaring ngayon,
ay nasa ilalim ka ng balon. Mga kapatid, naranasan ko na rin yan. Alam ko kung ano ang pakiramdam at aaminin ko, ayokong bumalik doon kailanman. Pinahintulutan ako ng Diyos na maranasan ang ilang sitwasyon kung saan napagnilayan ko ang aking buhay. Wala akong makita mga kapatid, kahit anong paraan o patotoo na tulad ng pinagdadaanan ko. Napakahirap ng panahong iyon. Para sa kaluwalhatian ng Diyos, nandito ako para palakasin ka. Huwag sumuko, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Maaaring kasalukuyan kang dumadaan sa bagyo, pero alam mo ba ang dapat gawin? Yuko ka lang, huwag mong subukang labanan, huwag mong pilitin sa sarili mong lakas. Patahimikin mo lang ang puso mo, hanapin mo ang Panginoon kahit nasa kama ka pa. Alam ko na madalas, nakahiga lang tayo sa kama, nagkukubli sa ilalim ng kumot kasi ayaw nating harapin ang buhay. Sobrang bigat talaga. Mahirap mga kapatid, kapag ang laban ay nasa loob ng bahay. Alam kong marami sa inyo ang nakakaranas nito. Ngunit ang Diyos ay nangakong ibabalik at ibibigay ang tagumpay kapag hinanap natin siya ng buong puso. Kaya manalangin tayo ngayon. Habang nananalangin tayo, alalahanin mo ang mga pangako ng Panginoon at lahat ng ipinangako niya sa iyo mula simula. Naalala mo ba noong sobrang mahal mo si Jesus? Noong nasa unang pag-ibig ka pa, parang lahat ay magiging maayos? Matatag ang iyong pananampalataya at iyan ang dapat taglayin. Alam kong mahalaga ang mabuhay sa pananampalataya, pero importante rin ang emosyon dahil ginawa tayo ng Diyos na may damdamin. Kaya mga kapatid, sana maalala ninyo ang panahong iyon na maganda, kung saan kahit dumadaan kayo sa mga pagsubok sa lahat ng dako, pero mayroon kayong pananampalataya. Napapansin mo ba na ang pananampalataya ang siyang nagbibigay ng kaibahan? Kaya, iniimbitahan kitang manalangin ngayon kasama ko. Magtataas tayo ng panalangin at hinihiling ko na isulat mo dito sa mga komento, nangusap sa akin ang Diyos ngayon. Amen? Naniniwala ako na itinatayo ka ng Panginoon ngayon. Bibigyan ka niya ng lakas at magtataas tayo ng panalangin mula sa ating puso. Kaya, ipikit mo ang iyong mga mata at sana ibahagi mo ito. Maraming tao kapatid ang kailangang makarinig ng ganitong salita. Alam ko dahil maraming tao ang nagsasabi sa akin na narinig nila ang panalangin dahil may nagbahagi nito sa WhatsApp at mula noon, hindi na sila tumigil sa pakikinig. Doon nagsimulang gumawa ng himala ang Espiritu Santo at binago ang buhay ng tao. Madalas, hindi pa ito namamalayan, pero kumikilos na ang Diyos. Purihin ang Diyos. Kaya pagkatapos, huwag kalimutang ibahagi ha. Tayo'y manalangin. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon Diyos at Ama, lumalapit kami ngayon sa iyong presensya. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng buhay. Salamat Diyos na ipinanganak kami sa panahong ito. Naniniwala akong tama ang aming pamilya kahit may pagsubok Ama. Naniniwala akong nananatili ang layunin mo, Panginoon, at may plano ka sa aming buhay Ama. Kahit pakiramdam natin ay napakasama ng kalagayan at mababa ang loob Ama, kapag tiningnan natin ang social media, parang maayos lahat para sa iba. Kasama na dyan sa awit 73. Ayon sa salmista, muntik na siyang maligaw dahil nainggit siya sa kasaganaan ng masasama. Bakit parang maayos ang buhay nila, samantalang tayo ay puro paghihirap? Ano pong saysay Panginoon ng ating pagsusumikap sa kabanalan? Yan ang sabi ng salmista sa awit 73. Pero Panginoon, hindi na kami mag-iisip ng ganyan. Ayaw na naming maging alipin ng masasama at negatibong kaisipan na ito. Ama, nagtitiwala kami sa iyo. Naniniwala kaming ikaw ay mabuti, maawain, at mahal mo kami, Panginoon. Dahil dito, Diyos ko, malakas ang epekto ng iyong salita ngayon. Dahil kaming lahat dito, sa isang paraan o iba pa, ay dumaranas ng masasamang araw, mga laban na dumarating bigla at hindi namin inaasahan. O Diyos, marami talagang tao dito na parang si David sa Ziklag. Pakiramdam nila ay nasa ilalim na sila ng balon. Wala na silang lakas para umiyak pa. Pakiramdam nila ay pinagtaksilan, iniwan at nawala ng pag-asa. Ngunit ngayon Panginoon, ako'y nananawagan para sa panibagong lakas mula sa iyo. Hipan mo ang iyong banal na espiritu at bigyan ng bagong hininga. Panginoon, humihingi kami ng tawad sa aming mga kasalanan. Patawad o Diyos, sa mga panahong sinubukan naming ayusin ang lahat sa sariling lakas. Patawarin mo kami o Diyos sa aming kawalan ng pananampalataya, sa aming takot, sa aming pagreklamo sa gitna ng unos na ito.
O aking Ama, hugasan mo kami ng iyong dugo, Panginoon. Linisin mo kami sa lahat ng kasamaan. Tulungan mo kaming lubos na umasa sa iyo, Panginoon. Naway lahat ng bitag ng kaaway, lahat ng plano na inihanda ni Satanas laban sa amin, ay mabuwag ngayon sa pangalan ni Jesus. Ama, isinuot namin ang iyong baluti. Kinikilala namin kami ay umaasa lamang sa iyo, Panginoon. Hindi ito mangyayari sa aming lakas, kundi sa espiritual na sandata tulad ng panalangin, Ama. Ang iyong salita ang tabak ng espiritu. Panginoon, ginagamit namin ito laban sa kasamaan. Nakasulat sa Biblia na maraming pagsubok ang dumarating sa matuwid. Inililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng iyon. Naniniwala ako, Ama, na ililigtas mo muli kami. Iligtas mo kami mula sa bitag ng manghuhuli, Panginoon. Ilang mga lalaki, ilang mga babae ang nasasangkot sa kasalanan, nalulubog sa napakaraming maling gawain, Ama. Alam nila na hindi mo ito gusto at dahil dito, nagiging bukas sila sa kaaway. Panginoon, hinihiling namin, takpan mo kami ng iyong banal na dugo, Jesus. Patawarin mo ang aming kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na magtagumpay sa tukso at mamuhay ng banal para maparangalan ang iyong pangalan. O aking mahal na kapatid na lalaki, kapatid na babae, huwag kang umalis sa video na ito. Pakiusap. Gusto kitang bigyan ng isang pagkakataon dito na nagbago ng aking buhay, maraming taon na ang nakalipas. Ulitin mo ang mga salitang ito nang may pananampalataya at manalangin mula sa puso. Hindi mahalaga kung ikaw ay nalalayo. Kung hindi mo pa nagawa ang panalangin ito, pagkakataon mo na ngayon. Amen? Ulitin mo ito kasama ko tapos ipagdarasal kita at hihilingin kay Diyos na lalo kang palakasin. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako'y makasalanan. Kinikilala ko na ang aking mga kasalanan ang naglalayo sa akin sa iyo. At hinihiling ko ang iyong kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan, sa lahat ng aking pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa aking espiritual na pagkabulag. O aking Diyos, hinihiling ko sa iyo, ibalik mo ang aking buhay, baguhin mo ang aking puso, Panginoon. Higit pa sa mga biyaya, nais ko ang iyong puso, O Diyos. Pakiusap, Panginoon. Ibalik mo ang bawat bahagi ng aking buhay. Ngunit higit sa lahat, bigyan mo ako ng bagong puso. Iligtas mo ako, palayain mo ako, baguhin mo ako, Jesus. Ayokong mamuhay ng malayo sa iyo. Nais kong maging tagasunod mo, Jesus. Tulungan mo akong pasanin ang aking krus araw-araw. Panginoon, hinihiling kong palayain mo ako sa kasalanan at sa lahat ng nagpapalayo sa iyo. At kung mayroong anumang bagay sa aking buhay, sa aking paglalakbay na hindi nakalulugod sa iyo, Panginoon, pakiusap, ipakita mo sa akin, Ama. Gamitin mo ang mga tao upang ako'y harapin. Gamitin mo ang iyong salita upang dalhin ang pagbabagong labis kong kailangan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama, iniaalay ko sa iyo, Panginoon, ang buhay ng lalaki at babae na ito. Marami sa mga nakikinig ngayon, Ama, ay unang beses nananalangin. Hindi pa nila nagawa ang panalangin ito, kaya hinihiling ko, Panginoon, ibalik mo ang kanilang buhay at bigyan sila ng kaligtasan. Ano ang silbi ng makuha ang buong mundo kung mawawala ang kaluluwa? Naway lalo silang tumibay sa iyong presensya araw-araw. Naway gabayan mo sila, Ama, sa katotohanan at dalhin sa simbahan na nagtuturo ng iyong salita. Ilagay mo rin ang mga makadiyos na tao sa kanilang landas, Ama. Ito ang hinihiling ko sa iyo ngayon. At nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa at gagawin mo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos.